Si Loraline Perez ay isang labandera. Hapon-hapon sa loob ng 2 taon, walang ginawa si Laura kundi ang maglaba para maitaguyod ang pamilya ng kasintahan. Pero sa pagkawala ng anak, uusbong ang isang Laura na gugulat sa lahat. Kung akala mo mauuto mo pa ako, maling-mali ka. Oras na para magbayad ka sa akin at sa anak ko. Samantala, si Ismael Gonzalez, isang nonchalant at poging pulis na mataas ang paninindigan sa buhay pero mailap sa paningin ng iba. Hindi na. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ako yung tipo ng tao na pag tumulong, humihingi ng kapalit. Isang nabubuhay sa madilim na nakaraan at ang isa ay sa kasalukuyan. Magiging sapat kaya ang liwanag ng kanilang mabubuong pagmamahalan para makalaya sa dilim na kinasasadlakan? Ating tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Sa wakas, nakatapos rin ng mga labahin. Agoy, ang likod ko. Payapa ang gabi sa Sitio 2 sa Isla Santa Lucia. Habang uugod-ugod na naglalakad pa uwi, si Lola Sita sa ilalim ng makapal na hilera ng mga puno. Lola, napapadalas na po ang pagsakit ng likod mo . Hindi ho ba panahon na para magpahinga? Katabi ng matanda si Loraline Perez o mas kilala sa kanilang lugar bilang Laura. 27 taong gulang si Laura, may taas na 5'5". Katamtaman ang tangos ng ilong, morena ang balat, may pagkasingkit ang mga mata, at mahaba ang tuwid na buhok. Napakaganda ng hugis ng katawan at mukha ng dalaga, kaya naman kilala siya sa kanilang lugar. Umiling si Lola Sita at napatingin sa bilog na buwan na sa wakas ay nakita na nila ang kabuuan nang lumagpas sila sa mahabang hilera ng mga kapunuang tumatabon rito kanina. Sa harapan nila ay tabi-tabing mga kubo na papatay na ang mga usok sa mga kusina. At tanging malamlam na mga lampara na lamang ang nakailaw dahil patulog na ang mga tao. Alam kong iniisip mong hindi ko naman na kailangan pang magtrabaho dahil may kani-kanila ng pamilya ang mga anak ko. Pero Laura, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na ang kinikita nila ay sapat lamang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya kailangan kong kumayod para sa sarili ko dahil ayoko namang maging pabigat sa kanila. Napahigpit ang kapit ni Laura sa 2 batya na hawak sa magkabilang kamay. Pero kahit na po, bilang anak, obligasyon nila na magbigay kapalit na lamang ng pagbuhay mo sa kanila noon. Apo, walang anak ang obligadong magbigay pabalik. Maling-mali yun. Hindi naman negosyo ang pagpapamilya. Mahal ko sila, kaya ko sila tinaguyod at hindi para umasa ng kapalit balang araw. Natigilan sa paglalakad ang matanda at tinignan siya ng masama. Umamin ka nga. Nagbibigay ka pa rin ba sa pamilya ni Wilfred? Napayuko si Laura. Lola, hindi naman ho pwedeng libre ang pagtira ko sa kanila. Pagtanaw na lang ho ng utang na loob sa pagpapatuloy nila sa akin dahil wala naman po akong ibang pupuntahan . Napakunot ang noo ng matanda at makikita sa mukha nito ang matinding dismaya. Sinasabi ko na nga ba, Laura? Sinantabi ko ang sama ng loob ko noong piliin mong maglabandera kaysa maghanap ng trabaho. Gayong tapos ka naman. Mahirap talaga maghanap ng trabaho, lalo at nag-college ka sa hindi naman kilalang school. Pero nangako ka na mag-iipon ka lang para makaluwas. Pero ano to? May natitira ka ba sa kinikita mo, ha? Magdadalawang taon na, Laura, simula nang mangako ka. Nangako ako sa mama mo na ako ang bahala sa'yo. Pero sa lagay ngayon, binibigo ko siya. Emosyonal nitong hinawakan ng kanyang braso pero sinubukan niyang umiwas. Naglapat ang mga ngipin nito at hinablot ang kanyang braso. Saka inililis pataas ang suot niyang mahabang manggas. Tumambad ang mga sugat at pasa niya sa braso. Ang sabihin mo, sinasaktan ka nila kapag hindi ka nagbibigay. Pero teka, aligaga nitong sinalat ang kanyang leeg at noo.
Diyos ko kang bata ka! Inaapoy ka ng lagnat! Okay lang po ako, Lola. Umiling at hinilot ng matanda ang dibdib niya dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Bakit ginagawa mo to sa sarili mo, Laura? Bakit ka nagtitiis? Marami pa naman diyang iba, apo. Gumising ka! Binitawan ni Laura ang bitbit ng mga batya at hinawakan ang dalawang kamay ni Lola Sita. Lola, kumalma po kayo. Magiging maayos rin po ang lahat balang araw. Maniwala ka po. Hanggat hindi mo iniiwan si Wilfred, hindi magiging maayos ang buhay mo. Sige na, magpahinga ka na. Bukas ang kubo ko kung sakaling piliin mong magising sa katotohanan. Wala kang utang na loob sa mga taong yan dahil wala naman silang ginagawa simula nang itira ka roon ng makupad mong kasintahan kundi abusuhin. Kung ano man ang meron sa inyo ni Wilfred, ako na ang nagsasabi. Hindi yun pagmamahal. Nililimusan ka lang nila ng kakarampot na pagkukunwari para pakinabangan ka nila dahil sa mga pananamantala nila. Natigilan si Laura at nakaramdam ng matinding pagkahilo dahil sa pagbigat ng kanyang puso. Dahil lahat naman ng sinabi ng matanda ay totoo. Napalunok siya ng laway at pinigilan ang nagbabadyang mga luha. Pinapangako ko po, magiging maayos po ang lahat. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga na tayo. Dismayadong pagtatapos ni Lola Sita sa usapan at naglakad na palayo. Pagdating sa kubo nila Wilfred, pabagsak niyang binaba ang dalawang planggana at bagsak ang mga balikat na pinagmamasdan ng kalat sa buong bahay, ang tambak ng mga hugasin sa kusina, ang mga pinagkainan sa hapag na walang natira sa kanya, at ang gabundok na labahin sa likurang bahay na katabi ng kusina. Tulog na ang mga magulang ni Wilfred, pati na rin ang mga kapatid nito at ang sari-sarili nitong mga pamilya. Sa loob ng 3 taon, nagtitiis si Laura na makipagsiksikan sa bahay na ito para kay Wilfred dahil sa pangako nito na balang araw ay bubuo sila ng isang masaya at maginhawang pamilya kasama ang kanilang magiging anak. Oh, nariyan ka na pala. Mula sa maliit nilang kwarto ay nag-iinat-inat pa habang kinakamot ang lumalaki ng tiyan ni Wilfred. Nagmamadaling pinahid ni Laura ang mga luhang tumulo at umiwas ng tingin rito. Oo, pasensya na ha. Nagabihan na kami sa dami ng mga labahin. Tinatanong ko ba kung bakit ka natagalan? Sigaw nito at umamba ng sampal sa kanya pero hindi naman ito tinuloy. Buisit, nawawala ang antok ko dahil nairita na naman ako sa itsura mong paawa eh. Maglinis ka na rin ng bahay. Pagkatapos, labahan mo na rin yung mga labahin. Kung ayaw mong pagalitan ka nila mama bukas. Ginagawa mo laging dahilan ng paglalaba para makatakas ka sa mga gawain. Kumuyom ang mga kamay ni Laura at inangat ang tingin sa kasintahan. Yung pangako mo, kailan mo tutuparin? Sabi mo, hindi naman tayo magtatagal rito. Mag-iipon lang tayo at bubukod. Magpapakasal tayo at bubo. Nanlaki ang mga mata nito sa irita at kinuwelyuhan siya. Gusto mo ba talagang masaktan, ha? Alam mo bang, rinding-rindi na ako sa kakapaulit-ulit mo ng lintik na pangakong yan. Magising ka na, Laura. Hindi na tayo mga bata para maniwala sa mga walang kwentang pangako. Ulitin mo pa, talagang hihiwalay na kita. Bahala ka na sa buhay mo kung saan ka pulutin. Tandaan mo, awa na lang ang nagpapatira sa'yo rito. Kaya matuto kang lumugar. Patulak siya nitong binitawan at bumalik na sa kwarto. Nilak nito ang pinto at kagaya ng dati ay naiwan siyang umiiyak habang nakaupo sa sahig. Nang may masmasan ay naglinis na siya at tinapos ang mga labahin dahil alam niyang katakot-takot na pasakit na naman ang kanyang tatamuhin kung hindi niya gagawin. Hating gabi na siya natapos at talagang matindi na ang pagkahilong nararamdaman niya dahil sa taas ng lagnat. Higewang-gewang na si Laura sa paghanap ng gamot sa lagayan pero wala kahit isa. Kaya kahit namumutla ay pinilit niyang maglakad papunta sa kabayanan ng 10 oras ng gabi dahil nahihiya na siyang kumatok kina Lola Sita para magtanong kung may gamot to. Ayaw nitong pag-alalahin pa ang matanda sa mga maling desisyong ginawa niya sa buhay. 1 oras ang inabot bago niya narating ang pinakamalapit na convenience store.
Ligo na siya ng pawis at wala na halos kulay ang mga labi. Agad siyang kumuha ng tubig sa refreshment section at nagtungo sa cashier. Pabili ho ng gamot. Pabulong na sabi ni Laura at binigay ang bayad. Ma'am, okay ka lang po ba? Napapikit si Laura at pilit na tumango. Oo, pabili ako ng gamot para sa lagnat. Pakibilisan. Dali-daling nag-abot ang cashier ng gamot. Pero sa kasamaang palad, hindi pa man niya lubusan nalulunok ang gamot, ay nawala na siya ng malay. Nagising na lamang siya kinabukasan sa hindi pamilyar na kwarto. Kupa na ang lagnat at may benda ang mga sugat niya sa kamay. Malaki ang kwarto at maganda. Sa isang tingin, alam niyang pangmayaman to. Pilit siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Kulay puti ang kabuuan ng buong bahay, kaya napakalinis itong tignan. Gising ka na pala. Mula sa kusina, ay may lalaking naglakad palapit sa kanya. Nakasuot ito ng puting t-shirt at puting cargo pants, habang may bitbit na 2 tasa. Sa isip ni Laura, halatang hindi mahilig sa puti. Pero hindi naman niya maitatanggi na bagay rito ang puti dahil maputi rin ito. Napakalinis nitong tignan. Matangkad at payat pero matipuno ang pangangatawan. Maliit ang mukha nito na may malamlam na mga mata, matangos na ilong at maninipis na mga labi. Itim na itim ang buhok nito na simple lamang na nakaayos. Sino ka? Kabadong tanong ni Laura. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Ako si Police Staff Sergeant Ismael Gonzales. Nawalan ka ng malay sa convenience store. At nagkataon na naroon rin ako. Kaya ako nang rumisponde sa'yo. Dito kita sa kondo dinala dahil mas malapit at nurse ang kapatid kong babae. Iniisip ko na kailangan mo ng agarang lunas, kaya hindi na kita dinala sa ospital. Pagpasensyahan mo na. Ganun po ba? Maraming salamat po, sir. Halika, kumain ka muna bago umuwi. Mabilis na umiling si Laura. Nako, hindi na po, sir. Kailangan ko na pong umuwi, baka nag-aalala na po ang pamilya ko. Umuputo at pinagdaop ang 2 palad sa ilalim ng baba. Alam kong ayos na ang pakiramdam mo, pero pasensya na dahil binili ng kapatid ko na kumain ka bago umalis. Pinainom ka niya ng gamot kagabi nang walang laman ng tiyan at nag-aalala siyang baka makasama sa'yo yun. Hindi ko pwedeng suwayin dahil may CCTV. Tinuro nito ang CCTV sa gitna ng poste na nakaharap sa mismong dining area. Hindi lubos makapaniwala si Laura sa naririnig dahil ang kaharap niyang pulis na tila ba walang inaatras ang laban ay takot sa kapatid nitong babae. Ang swerte naman ng kapatid mo sa'yo. Nahihiyang sabi ni Laura at naupo na sa tabi nito. Tahimik silang kumain hanggang sa basagin ito ni Ismael na unang natapos kumain at tumayo para kumuha ng vitamins at mga prutas. Ano palang pangalan mo? Laura po. Lauralyn Perez. Tagasan ka ba? Sa Barangay Ilaya, Sitio 2 po, sir. Bagyang nangunat ang noo nito at tumingin sa kanya na para bang sinisipat siya bago binaba ang isang tableta ng paracetamol, vitamin at isang plato ng mga prutas. Sa malayo ka pala nang galing. Opo. Minadali ni Laura ang pagkain at ininom ang gamot at vitamins na binigay nito sa kakinain ang mga hiniwang prutas. Pagkatapos ay tumayo siya at bibit-bitin sana ang pinagkainang plato sa kusina pero pinigilan siya ni Ismael. Sige na, mukhang nagmamadali ka na talaga. Ako nang bahalang maglinis niyan. Ito ang mga gamot. Uminom ka pa rin hanggang hapon para tuluyan ka ng gumaling. Huwag ka muna magtatrabaho ng mabigat. Yumuko si Laura pagkatanggap ng mga binigay nito. Maraming salamat po. Sana po hayaan mong makabawi ako sa'yo kapag maayos na po ang aking pakiramdam. Hindi na. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ako yung tipo ng tao na pag tumulong, humihingi ng kapalit. Nabigla si Laura sa biglaang pagbabago ng mood nito na hindi niya inaasahan. Hinatid siya nito palabas at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita na nasa kabilang village lang sila kung saan madalas sila naglalaba ni Lola Sita. Taga rito ka po pala? Tanong ni Laura habang naglalakad sila papunta sa gate ng subdivision village. Alam mo tong lugar na to? Opo, sa kabilang village po kasi kami madalas maglaban ni Lola ko at madalas sa bahay ni Ma'am Soledad. Tinatanong ko po tong village nyo.
Yun bang dahilan kung bakit marami kang sugat sa kamay? Napatingin si Laura sa kanyang mga kamay na may benda. Opo. Gusto po kasi ng mga customer namin na labang kamay lamang. Tumangutang-uto at pumara ng taxi saka nagbayad. Manong, tanungin mo na lang siya ng direksyon. Kung kulang po ang bayad, puntahan niyo na lang po ako dito. Wala naman po akong trabaho ngayon. Bilin nito sa driver. Binuksan ni Ismael ang pinto ng taxi at inalalayan siya pasakay. Maraming salamat po ulit. Usal ni Laura at pinagmasdan pa ito habang tumatakbo palayo ang taxi. Iha, saan ka nakatira? Tanong ng driver. Sa barangay Ilaya ho, sitio 2. Aba, ay malayo pala. Manong kahit sa labasan na lamang paakyat ng bundok niyo o kay baba, ayos na po ako ron. Baka po masira pa ang sasakyan kapag pinilit. Kasintahan mo ba si Sir Ismael? Hala, hindi ho. Sus, wag ka nang mahiya. Kung alam mo lang, nagpapasalamat pa ako na sumusubok ulit si Sir Ismael na makapagrelasyon. Alam ng lahat kung paano maging mailap sa pag-ibig si Sir noong nawala ang kanyang mga magulang at kasintahan dahil sa mga drug pusher na pinaghigantihan ng kanyang pamilya dahil sa pangunguna niya sa investigasyon tungkol sa di umano ay ginawang drug din ang ating isla at marami na sa mga taga rito sa atin ang nagtatrabaho roon. Hindi malaman ni Laura ang sasabihin dahil napagtanto niya kung bakit parang mailap ang pagkatao ni Ismael. Wow, kilalang tao po pala talaga si Sir dito. Pero kailangan ko pong linawin na wala akong namamagitan sa aming dalawa. Ang totoo po, hindi kami magkakilala ni Sir Ismael. Aksidente akong nawala ng malay sa convenience store sa malapit at nagmalasakit lang po siyang tulungan ako. Inuwi niya ako sa kanila para asikasuhin ng kanyang kapatid na nurse dahil mas malapit at mas mapapabilis akong lapatan ng paunang lunas. Ganun ba, Iha? Sayang naman. 33 na yun si Sir Ismael. Nanghihinayang kami kung hindi naman maibabahagi ang gwapo niyang lahi. Natawa si Laura at ganoon rin naman ang driver. Ayan, ngumiti ka rin. Mas lalo kang gumaganda. Napasarap ang kanilang kwentuhan, kaya naman hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa may waiting shed sa paanan ng bundok. Hanggang sa muling pagkikita natin, Iha. Sige po, Manong. Maraming salamat po ulit. Nakangiting kumaway si Laura sa driver, pero nang makaliko ito palabas ng kanilang barangay, ay agad na naglaho ang kanyang mga ngiti at napalitan ng takot. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi habang aligagang umiisip ng palusot kay Wilfred. Pero laking gulat niya at natigilan sa pagtakbo dahil makitang maraming tao sa bunsuran ng bahay kubo. Naroon ang mga tiyuhin at mga tiyahin ni Wilfred. Ang mga kalalakihan ay abala sa pagkatay ng manok at ang mga kababaihan naman ay naghihiwa ng mga karneng baboy at mga gulay. Kinalma niya ang paghangos at nagpa siyang dumaan sa likurang bahay para umiwas sa mga to. Sa kasamaang palad, sakto namang lumabas si Wilfred para magsigarilyo. Saan ka galing? Inis na tanong nito at naglakad palapit sa kanya. Naaga ako kay na Lola Sita. May trabaho kami. Tinignan siya nito at binugahan ng usok mula sa sigarilyo. Yung sahod mo kahapon, akin na. Wilfred, hindi ako. Ano? Masasaktan ka pa bago magbigay? Mag-usa ka na. Magdadahilan ka na naman. Birthday ni Mama, kaya dapat lang magbigay ka. Huwag mong pinapainit ang ulo ko Aga-aga. Pinuisit mo na ako kagabi baka nakakalimutan mo. Gigil nitong sabi at agresibong sinuksok ang isang kamay sa bulsa ng kanyang suot na palda. Pagkakuha ng pera ay kunot noo itong nagbilang at nang matapos, dismayado nitong tinapon ng sigarilyo at kagatlabing hinigit ang kwelyo ng kanyang damit. 1.5? 1.5 lang ang pera mo? Puro barya pa! Gigil nitong sabi at parasahan siyang sinandal sa pader. Ginagawa mo ba akong tanga? Ha? Saan mo dinala yung 1.8? Ha? Saan? Kumalma ka, Wilfred. Kinailangan kong... Binigay mo na naman sa walang kwentang matandang yon, ha? Hindi. Matagal ko nang hindi naaabutan si Lola Sita. Maniwala ka. Kung hindi, saan mo dinala yung 1.8? Huwag mo sabihin na lalaki ka. Wilfred, hindi ko magagawa yon. Maniwala ka. Kinailangan kong bumawas sa kinita kong pera dahil may... Huwag ka na magsalita. Mas lalo lamang ako naiirita sa'yo Giit nito
at bumitaw sa kanyang damit. Itong tatandaan mo lahat ng pera mo ay sa amin. Dahil kabayaran mo yun sa pagpapatira namin sa'yo. Isaksak mo sa makitid mong utak yun. Tinapakan nito ang bitbit niyang plastik at naglakad na palayo. Napaluha na lamang si Laura habang pinagmamasdan ang durog na mga gamot na dapat ay iinumin pa niya mamaya. Bakit ka umiiyak? Kasalanan mo naman ang lahat Sabi ng ina ni Wilfred habang nakatayo sa may pinto ng kusina, si Aling Rosa. Kung gusto mong makabawi, itigil mo na ang pag-iinarte mo at tumulong ka sa paghahanda ng mga sangkap para sa mga lulutuing putahe sa karawan ko. Magpakitang gilas ka sa mga kamag-anak namin para naman makita nila na may pakinabang ka at hindi palamunin lamang ng asawa mo na maghapong nagtatrabaho. Nangunot ang noo ni Laura at marahang tumayo. May trabaho po si Wilfred? Umirap ito at nag-cross arms. Umislid pa ito bago sumagot. Puro ka kasi lakwatsa kaya wala kang namamalayan. Oo, may trabaho si Wilfred at kumpara sa kakarampot mong kinikita, mas malaki ang sinasahod niya. Ayaw sana namin ipaalam sa'yo dahil mamaya ay hututan mo lang ng pera ang anak ko. Pero bilang ina, sinabi ko sa'yo dahil kung manlalalaki ka, aba ay mahiya ka man lang sa anak ko na maghapong nagtatrabaho para lamang may maihain sa mesa. Naglakad ito papasok at naguguluhan siyang sumunod rito. Hindi niya inaasahan na may trabaho si Wilfred dahil madalas naaabutan niya itong nakahilata sa kwarto o di kaya ay nakainom sa tuwing siya ay umuuwi. Oh, kamusta naman ang hilaw mong manugang? Sarkastikong bati ng isa sa mga tiyahin ni Wilfred. Hay, ano namang aasahan mo dyan? Kaya panay ang paalala ko kay Wilfred na pag-isipan muna bago magpakasal dyan. At mahirap nang pakisamahan ang mga taong kagaya niyang lumaki ng walang magulang. Masungit na usal ni Aling Rosa nang maupo ito sa tabi nito. Wala rin kasing malas si Wilfred. Nagmamahal na nga lang sa wala pang mayaambag sa buhay. Oh, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Umupo ka na at magsimula ka ng maghiwa. Pagkatapos ng mga gawain rito, saka ka pumunta sa lalakaran mo. Pasinghal na sigaw ni Aling Rosa, sabay abot sa kanya ng tadtaran at kutsilyo. Sumunod na lamang si Laura at hindi na nagtangkang ipagtanggol pa ang sarili dahil wala rin naman siyang mapapala. Bandang 9:00 na siya natapos sa lahat ng mga utos. Nagpalit lamang siya ng damit bago nagpunta kay Lola Sita para magtanong kung may pwedeng kuning labahin. Ano? Maglalaba ka na ilalagnat ka pa kahapon. Lola, sige na po. Mas lalo lang akong magkakasakit kung mananatili ako ngayon sa bahay. Kahit ako na lang po ang magtrabaho basta ereto mo po ako sa mga kakilala nyo. Tumigil to at kunot noong tumingin sa kanya. Napapikit pa ito at napailing. Bakit ba hindi ka nalang umalis kung hindi mo na kaya? Ikaw lang naman ang nagbubuhay sa pamilyang yan. Hindi ko pa po kaya sa ngayon. Kailangan ko pa pong madagdagan ng ipon ko. Nagliwanag ang mukha ng matanda at sabik na hinawakan ng kanyang kamay. Totoo ba tong naririnig ko? Nangilid ang mga luha ni Laura. Pupunta po ako ng ibang bansa para hindi ako masundan ni Wilfred. Malakas po ang kutob ko na hindi niya ako basta-basta tatantanan kung dito lang ako sa Pilipinas. Ay Diyos ko po, salamat naman at nagising ka na. Alam mo ba, naisip ko na rin yan kagabi pagkatapos ng ating usapan. Sa klase ng tao ni Wilfred, hindi yun titigil hanggat hindi ka nauubos kahit saan ka pa magpunta. Kaya, pagpasensyahan mo na ako kagabi sa mga nabitawan kong salita sa'yo. Nalulungkot lang talaga ako na ganito ang nangyari. Sige, tutulungan kitang makaipon, apo, para naman hindi ako mahihiya sa mama mo sa oras na magkita na kami ulit. Lola talaga, hindi ka pa po pwedeng umalis. Ngumiti ito at tumango. Tamang-tama, may text si Ma'am Soledad kaninang umaga. May nagpapalabaraw nga. Sabik silang nagbiyahe papunta sa village ng amo ni Lola Sita. At ngumingiti pa siya nang matanaw ang village nila Ismael. Ang hindi niya inaasahan, doon pala talaga ang kanilang punta. Teka, dito po tayo? Tumango naman ito at hirap na bumaba. Kanina po ba tayo maglalaba?
Kay Sir Ismael Gonzales raw, sabi ni Ma'am Soledad. Nanlaki ang mga mata ni Laura dahil hindi niya lubos maisip na parang sinasadya ng tadhana na magkatagpo ulit sila. Binuksan ng guard ang gate at ginabayan ang matanda sa bahay ni Ismael. Pagtapat sa kulay stone na gray na gate, pinindot niya ang doorbell at hindi naglaon ay bumukas ang pinto ng bahay. Kagaya niya, kita ang gulat sa mga mata ni Ismael nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti siya at tipid na kumaway. "Hello po sir, andito po ulit ako." Dali-dali itong naglakad palapit para pagbuksan sila ng gate. "Anong ginagawa mo rito?" "Maglalaba po. Siya nga po pala si Lola Sita, yung sinasabi ko pong lola ko." "Teka, di ba kasasabi ko lang sa'yo na huwag ka muna magtatrabaho dahil kagagaling lang ng sakit mo?" Kunot noon itong tanong. "May trabaho po kasi, sayang. Hindi ko naman po akalain na dito." Naputo lang sasabihin ni Laura nang magring ang cellphone nito at agad itong sinagot. "Zia." Kalmado man, pero ramdam ang otoridad sa boses ni Ismael. "Kuya, magpapalaba ako. Ikaw nang bahala magbaba ah. Ipasama mo na rin yung mga kobre kama para mas matagal si Laura dyan. May washing machine naman tayo eh. Yun ang ipagamit mo. Hindi yan kamo need maglaba gamit ang kamay. Thank you, I love you kuya. Mamaya na lang ulit." Sigaw ng kapatid nito sa kabilang linya at binaba ang tawag. Huminga ng malalim si Ismael at nahihiyang pinatuloy sila. "Dito tayo." Mahina ang boses na sabi ni Ismael at naunang maglakad papunta sa likurang bahay. May pool roon at may elevated deck kung saan naroon ang magandang labahan na may napapalibot na wooden louvers at napapandungan lamang ng transparent roof. "Sobrang ganda talaga rito. Sa lahat ng mga bahay na napaglabahan namin, sa inyo ang natatangi ang design." Bulalas ni Laura at pumikit pa ang mga mata para namnamin ang paligid. "Nagustuhan mo?" "Sobra po. Sa lahat ng bahay, dito po ang pinakapayapa." Tipid na humiti si Ismael. "Architect at engineer ang mga magulang namin. Sila mismo ang nag-design ng bahay." "Wow, ang galing naman po." "Halika kayo. Dito muna kayo maghintay. Ibababa ko lang ang mga labahin." Inalalayan ni Laura si Lola Sita. Paupo sa sofa at tuluyan ng kinuwento ang nangyari dahil alam naman niyang hindi ito matatahimik hanggat hindi siya nagsasabi. Kung ganoon pala, dapat pala ay walang bayad ang ating paglalaba ngayon. Mukhang mahihirapan po tayong gawin yan dahil nagsabi na po ako kanina, pero tumanggi siya. Apo, bukod sa kwento mo, madalas nang nagkukwento si Ma'am Soledad ng tungkol kay Sir Ismael at masasabi kong mabait siya. Sa tingin ko, hindi niya kayang tanggihan ang hiling ng isang matanda. Salamat po, Lola. Maya-maya lang, nakabalik na si Ismael. Buhat-buhat ang iilang labahin ng kapatid nito. Iho, nakwento sa akin ng aking apo ang kabutihang nagawa mo para sa kanya. At gusto ko sanang libre lamang ang aming serbisyo ngayon bilang kapalit. Malumanay na pakiusap ni Lola Sita. Pero kagaya ng inaasahan, tumanggi to. Pasensya na po pero nasabi ko na po kay Laura na hindi ako yung tipo ng tao na tumatanggap ng kapalit sa tulong na binibigay. Diretsahang paninindigan nito. Sa pagkakataong yun ay may kung anong kumiliti sa puso ni Laura habang pinagmamasdan ang maamong muka ni Ismael. Pero agad niya yung sinantabi dahil alam niyang wala siyang karapatang maramdaman yon. "Ito lang po ba talaga lahat?" Tanong ni Laura na agad tumayo at naglakad papunta kay Ismael. "Napakakonti naman po nito. Sayang naman po kung hindi po susulitin." "Okay na to. Pagagaling mo lang sa sakit. Baka mapano ka pa. Bukod doon, hinahayaan ko lang tong mangyari dahil pinagbibigyan ko ang kapatid ko. Ayaw kong sumama ang loob niya." Hindi napigilan ni Laura ang makaramdam ng paghanga rito habang tumatakbo sa isipan ng kwento ng driver tungkol sa mga pinagdaanan nito. "Alam ko po na pinagbibigyan niyo lang po ang kapatid mo pero ayoko naman pong samantalahin ng pagkakataon. Total hindi naman po ito libre. Hayaan mo pong gawin ko ang trabaho ko ng maayos at kung inaalala mo po ang aking kalagayan. Sa mga kagaya kong kapos, mahirap mang paniwalaan pero hindi po uso ang pahinga para sa amin dahil mahalaga ang bawat piso na kikitain namin." Napawi ang ngiti sa mga labi ni Laura at tumitig ng masinsinan sa mga mata ng binata na para bang naririnig nito mula sa pagod niyang mga mata
ang sigaw ng isang hikahos. Sige, nauunawaan ko, pero tutulungan kita. Hayaan mo rin sana na gawin ko ang trabaho ko na siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao dahil yun ang sinumpaan naming serbisyo. Pagsuko nito, saka mabilis na umalis para kunin ang ilan pang mga labahin. Napatingin si Laura kay Lola Sita at huling-huli nito ang paglawak ng ngiti nito. Lola, wag mo nang ituloy, banta ni Laura. Alam mo ba, Apo, ganyan-ganyan kami ni Lolo Gardo mo noong una pa lang kaming nagtataguan ng feelings. Yan na nga ba ang dulot ng masyadong kakasubaybay niyo sa mga love story sa radyo eh? Lola, kahit biruan lang po to, alam ko naman po kung saan ilulugar ang sarili ko. Hindi ang isang hamak ko ang nararapat para kay Ismael. Bakit mo ba masyadong minamaliit ang sarili mo? Ang pagmamahal, walang pinipiling estado yan, Apo. Yan ang tatandaan mo. Sige, para mas lalong sumakit ang likod ko, sabihin mo na lang kay Sir Ismael na nauna na ako. Enjoy! Po, iiwan mo na po ako? Pwede naman pong magpahinga ka sa sofa. Ay, ayoko sa malambot, lalong nananakit ang likod ko. Nagmamadaling umalis ang matanda at wala nang nagawa si Laura kundi panindigan ang mga binitawang salita ni Ismael habang hinihintay ang binata. Sinimulan niya na ang paghihiwalay ng mga puti sa mga dikulay. Pagbalik nito, ay tinaktak nito ang 2 punong-punong basket sa kanyang harapan at yumukok na rin siya sa kanyang tabi. Ilang taon ka na? Tanong nito para basagin ang katahimikan. 30 po. Oo nga pala, nagpaalam na po si Lola. Pinatawag raw po ni Ma'am Soledad. Hindi rin naman ako papayag sa edad ni Lola ay maglalaba pa siya. Tumango-tango si Laura at palihim na kinumbinsi ang sarili na hindi naman ito tatagal sa paglalaba dahil sigurado siyang ang mga ganito kayaman na kumpleto ang gamit ay hindi sanay sa manual na paglalaba. Pero maling-mali siya dahil habang nakasalang sa washing machine ang mga pantalon ay sinasabayan siya nitong magkusot ng mga puti. Manghang-mangha siya sa galing nitong kumusot, pati ang pagpiga nito parang sanay na sanay. Pero imbis na mag-usisa kung paanong sanay na maglaba, kinuha niya ang pagkakataong to para maging organisado ang paglalaba at mas mapabilis na matapos. Sa wakas magsasampay na lang, asan po yung mga hanger? Bulalas ni Laura habang nag-iinat pagkatapos maghango ng mga huling damit sa dryer. Dinryer na natin, ako na lang magsasampay. Sa ngayon, kumain na muna tayo nang makainom ka na ng gamot. Sir, wag na ho. Sa bahay na lang po ako kakain at iinom ng gamot. No, dito ka na kumain para masigurado kung iinom ka ng gamot. Mula sa kusina ay may lumabas na isang babae na parang girl version ni Ismael at tumutol sa pagtanggi ni Laura. Hi, grabe! Ang ganda mo talaga, lalo na kapag gising. Nice to finally meet you. Ako nga pala si Zia, ang bunsong kapatid ni Kuya Ish. Sumunggab ng yakap sa kanya si Zia at pinanggigilan pa siya. Hello, salamat nga pala sa pag-aalaga sa akin ah. Sa isip niya, bagamat magkamuka, kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawa sa ugali. Itong si Zia masyadong masayahin at masigla, samantalang si Ismael, seryoso at parang hindi marunong magbiro. You're welcome. Halika kain tayo. Ang dami kong dalang pagkain. Sabi ni Zia at walang paawat siyang hinila papasok ng bahay. Habang kumakain, ay walang tigil sa pagkukwento si Zia na para bang matagal na silang magkakilala at obligado itong ibahagi ang talambuhay. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumango na lamang at tumawa kapag may nakakatawa itong sinasabi. Grabe, nabusog ako. Buti na lang talaga, nagpumilit akong umuwi ng maaga dahil mukhang magkakapanisan kayong dalawa ng laway nito eh. Sabi ni Zia habang hinahanda ang kanyang iinuming gamot. Sabay silang natawa ni Ismael at doon niya napagtanto kung bakit ganoon na lamang nito pinapahalagahan ang kapatid. Maraming salamat po sa lahat. Buong paggalang na yumuko si Laura nang matapos sila sa pagliligpit ng mga pinagkainan at tanggapin ang bayad sa paglalaba. Mauuna na rin po ako, masyado na po akong nakakaabala eh. Okay, hatid ka na namin ni Kuya. Ay, wag na po. Sobra-sobra na po ang ginawa niyo para sa akin. Alam mo bang sa bawat pagtanggi mo, lalo lang ako magpupumilit. Huwag kang mag-alala.
Wala naman work si kuya ngayon eh, kaya marami kaming time. Nagpa-cute pa ito at parang batang nag-beautiful eyes. Pasensya na ho pero ang totoo, naguguluhan pa rin po ako. Sa totoong intensyon nyo, bakit nyo po ito ginagawa? Zia, tama na. Baka natatakot na siya sa atin. Saway ni Ismael sa kapatid. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang maging ate? Maging kaibigan? Magaan kasi ang loob ko sa'yo eh, para magkakasundo tayo. Alam mo kasi Laura, dahil sa history ng pamilya namin, wala akong kaibigan. Takot silang lumapit sa akin dahil raw mamamatay sila kapag nakipagkaibigan sa akin. Sinumpa raw kami. Bumasag ang boses nito at yumako habang nakacross arms para itago ang mga luha. Pero, mahirap lang po ako. Mas mahirap pa sa mahirap. Ano naman? Ikamamatay ko ba yun? Saka, saglit na tumigil si Zia at iniwas ang tingin sa kanya. Baka kailangan mo ng tulong. Noong nilinisan kita, habang nilalabhan ni kuya ang mga damit mo, ang dami mong sugat at pasa sa buong katawan. Baka doon na galing ang pagkakasakit mo. Napuno ng katahimikan ang buong bahay. Hindi alam ni Laura ang sasabihin sa mga sandaling yon. Dahil ito ang unang pagkakataon na merong nagmalasakit sa kanya ng tunay. Buong buhay niya, nasanay na siya na makatanggap lamang siya ng tulong kung may mahihita sa kanya pabalik, kagaya ng ginagawa ng pamilya ni Wilfred sa kanya. Ganito na lang. Kung ayos lang sa'yo, kukunin ka na lang naming kasambahay at lingguhan lamang ikaw maglalaba. Total naman, madalas wala kaming magkapatid dahil may trabaho kami. Kahit papano, hindi na iiwang walang tao ang bahay ng matagal na panahon. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Zia at tuwang-tuwang niyakap si Ismael. Salamat kuya! Sobrang salamat talaga! Binaling nito ang tingin sa kanya at sabik na hinawakan ang kanyang mga kamay. Please, pumayag ka na. Maluhaluhang tumango si Laura dahil minsan sa kanyang tanang buhay ay hindi niya inasahan ang ganitong klaseng pagkakataon. Opo, taos puso ko pong tatanggapin ang alok niyo. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Yay! Sige na Zia, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala maghatid kay Laura. Sumang-ayon naman ito at hinatid na lamang sila hanggang sa labas ng gate. Kita-kits bukas! Kumuway na sigaw si Zia habang papalayo ang sasakyan ni Ismael. Pasensya ka na sa kakulitan ni Zia ah. Naku, wala po yon. Ang totoo po, sobra-sobra po ang pasasalamat ko kay Zia at sa'yo sa lahat ng biyayang nararanasan ko ngayon. Ganun rin naman ako eh. Biyaya rin ang pagdating mo sa amin. Mahigit 5 taon na rin ang nakalipas nang may mangyaring trahedya sa aming pamilya. At simula nun, hindi na kami nakapag-usap ni Zia ng normal. Madalas wala talaga. Pero nang dumating ka, nakapag-usap kami ni Zia ng walang ilangan at bumalik ang sigla niya. Nang mawala ang mga magulang namin, parang nadala niya ang urge na magligtas ng mga tao dahil wala siyang nagawa noon para mailigtas ang aming mga magulang. Huwag mo po sabihin, nakita ni Zia ang pagkawala ng inyong mga magulang? Sa kasamang palad, nakita niya ang lahat. Sa mismong bahay na yun nangyari ang lahat. Ramdam ang bigat sa boses ni Ismael habang sinasabi to. Saglit na binalot ng kilabot si Laura nang mapagtanto kung parang hindi nagagalaw ang mga gamit at parang minsan nga lang matirhan. At ang katotohanan na ang bahay na pinuri niya na payapa ay may mabigat palang sikreto mula sa nakaraan. Naunawaan ko po. Maiksi niyang tugon dahil batid niya na walang tama o sapat na salita ang sa tingin niya ay makakatulong para pagaanin ang nararamdaman nito. Buti na lamang at pagdating sa gate ay nabasag ang mabigat na hangin nang bumati ang gwardya. Kita mo nga naman oh, hindi talaga pumapali ang pakiramdam ko. Enjoy po sa lakad niyo. Masigla nitong usal nang tanggapin ang gate cord ni Ismael. Nangunot ang noo ni Ismael pero agad na sinara ni Laura ang bintana ng kotse sa kanyang tabi nang magbad siyang magtanong si Ismael rito. Tara na po sir, marami pa ho akong gagawin sa bahay eh. Tensyonado niyang sabi dahil ayaw niyang malaman nito, kulang na lang ay ibenta na ito ng mga tao sa paligid para magkaroon ng love life. Marami na itong pinagdaraanan at ayaw niyang madagdagan pa. Sige, ituro mo na lamang ang daan. Tumango si Laura at piniling manahimik sa buong biyahe maliban sa mga pagkakataong kailangan niyang sabihin kung liliko o hindi.
Mag-aalas 5 na rin sa orasan nang marating nila ang crossing. Sir, dito na lang po ako. Sabi ni Laura at agad na inalis ang seatbelt. Walang kabahayan rito. Sa bundok po talaga ako. Dito lang po ako nagpapababa para hindi ka na po maabala. Ihatid kita hanggang sa inyo. Sir, wag na po. Mas mapapabilis, hindi ba't nagmamadali ka? Napatango na lamang si Laura bilang pagsang-ayon. At habang binabagtas ang daan, papunta sa kubo ni Wilfred, ay kulang na lang hilingin ni Laura na malusaw sa kinauupuan dahil nag-iipon na ang mga ito ng pag-usyoso kung sino ang sakay ng kotse. Malapit na ba tayo? Yung kubo sa dulo. Okay. Pagtigil ng sasakyan, ay agad nag-alis ng seatbelt si Laura. Sir, salamat. Natigilan siya sa sinasabi nang bumaba sa kotse si Ismael at pinagbuksan siya ng pinto. Ngumiti pa to ng ilahad ang kamay para alalayan siya pababa. Sir, hindi mo naman po kailangan na gawin yan, pero salamat po talaga. Pilit ang ngiting usal niya at tinanggap ang kamay nito. Pagbaba, ay kabang-kaba siyang humarap sa pamilya ni Wilfred na saktong nagsisilabasan na sa tarangkahan para umuwi. Si Sir Ismael po, amo ko po. Tumaas ang kilay ni Aling Rosa at walang kagatol-gatol na pinaliparan siya ng sampal. Siya ba ang kinakalantari mo habang nagpapakapagod sa trabaho ang anak ko? Hindi ho, ma. Amo ko po siya dahil simula ngayon ay magtatrabaho na po ako bilang kasambahay sa kanila. At sa tingin mo maluloko mo ba ako? Buliw nito at binaling ang tingin kay Ismael. Sir, kung ako sa'yo, hiwalayin mo na agad ang babaeng to dahil huhutotan ka lang ng pera nito kagaya ng ginagawa niya sa anak ko. Hindi agad nagsalita si Ismael. Nakatitig lamang ito sa kanya at base sa mga tingin nito, alam niyang napagtanto na nito ang sitwasyon niya sa buhay. Huminga to ng malalim at natiling kalmado. Bago po ang lahat, ako po si Police Staff Sergeant Ismael Gonzales at wala hong namamagitan sa amin ni Laura kagaya ng pinaparatang niyo. Kahapon lamang po kami nagkakilala dahil nawalan siya ng malay sa convenience store kung saan responde ako dahil bumibili siya ng gamot kahit inaapoy na ng lagnat at nagkataon na siya ang kinuhang tagalaban ng aking kapatid kaya nagmalasakit akong ihatid siya ngayon. Pero kung nanaisin magreklamo ni Laura ngayon ng pang-aabuso, pwede po kitang arestuhin ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ano sabi mo? Binabantaan mo ba ako? Nagsasabi lang po ako ng posibilidad dahil harap-harapan ko pong nakita ang pananakit mo nang walang matinding dahilan. Aba, at sumasagot ka pa talaga? Bulyo nito at umamba ng sampal kay Ismael pero pinigilan ito ni Wilfred na kararating lamang. Sir, pasensya na ho kayo sa nanay ko ha. Birthday niya kasi ngayon baka naparami na po ang inom niya kaya wala sa sarili. Sabi nito at tinapon ng sigarilyo sa kanilahan ang kamay kay Ismael. Wilfred po pala, kasintahan ni Laura. Matagal bago tinanggap ni Ismael ang kamay ni Wilfred. Napatingin si Laura kay Ismael at ganoon na lamang ang bula nang makita ang mga mata nito na galit na galit. Sir, ayos ka lang po ba? Tanong ni Laura nang hawakan si Ismael sa braso. Tumanguto at tinanggap ang kamay ni Wilfred. Police Staff Sergeant Ismael Gonzales, nice to meet you. Ngumisi si Wilfred at kita ni Laura ang pagtensyon ng muscles ng mga ito sa braso. Bumitaw si Ismael at pilit na ngumiti. Sige po, mauuna na ako. Laura, bukas na lamang ulit. Napalunok ng laway si Laura habang pinagmamasdan paalis ang kotse ni Ismael dahil alam niyang pasasakitan na naman siya ni Wilfred sa oras na makalayo ito. Pero mali siya. Halika, mag-usap tayo sa loob. Sabi ni Wilfred na labis niyang kinagula dahil napakakalma ng boses nito. Maski si Aling Rosa ay pinigilan nito na saktan siya. Sa kwarto nila, dumiretso at presko itong naupo sa kama habang siya ay nakatayo sa harapan na parang batang takot na masita sa wala namang nagawang kasalanan. Relax, hindi naman kita pagagalitan Maganda ang araw ko ngayon, kaya hindi ko hahayaang sirain mo. Ang totoo, masaya pa nga ako na malaman na may trabaho ka ng matino. Nakahinga ng maluwag si Laura at ngumiti.
Talaga ba? Masaya rin ako na may permanente na akong pagkakakitaan. Tumango ito at tinitigan siya. Napakaganda mo talaga umiti. Sorry sa lahat. Napakaraming mga nangyari. At batid ko naman na, sa paglipas ng panahon, nagkalayo na tayo. Hindi na tayo kagaya ng dati dahil nape-pressure tayo na matupad ang pinag-usapan nating pangarap. Ngayong may trabaho ka ng maayos, meron na rin naman ako. Sana magkaroon tayo ng oras sa gabi na mapagkwentuhan ang mga nangyari sa atin sa araw-araw. Madalas kasi, umuwi ka, ay tulog na ako. Parang tatalon ang puso sa saya ni Laura. Oo naman, gusto ko yun. Kahit ngayon, simulan na natin. Pangako babawi ako. Tumabi siya rito at hinawakan ng kamay nito. Ano pa ng trabaho mo? Bukas na lang. Pagod na rin ako eh. Okay, sige. Madali niyang kinuha ang sahod sa bulsa at inabot rito. Ito nga pala ang kinita ko. Hindi na sa'yo na yan. Alam ko naman na sa mahabang panahon ay walang natitira sa'yo eh. Sabi nito at ngumiti. Kapag walang pasok sa sir mo, sabihan mo ako at dadalaw ako roon. Alam mo kung saan nakatira si sir? Natigilan ito at mabilis na umiling. Siyempre hindi. Ang akin lang. Medyo hindi magandang pagkikita ngayon. Dapat ayusin ko yun nang hindi malagay sa alanganin ng pamilya natin. Yun lang. Sige, nauunawaan ko. Tumayo to at hinalikan pa siya sa labi bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kinabukasan, pagpasok niya ay wala roon si Zia. Pero marami naman itong iniwan na pwede niyang paglibangan sa bahay. Sa Sabado na ulit ang uwi ko. Si Zia nang bahala sa'yo. Ituring mong parang dito ka na rin nakatira. Kaya huwag kang mag-aalinlangan kung gusto mong manood ng TV. Maligo sa pool, magluto. Ikaw ang bahala. Ang pakiusap ko lang, huwag kang magdadala ng kahit na sino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin. Habilin ni Ismael habang inaayos ang suot na belt. Mas gwapo to sa suot nitong uniforme at hindi yun matatanggi ni Laura. Susunod po, sir. Salamat po ulit at pasensya na po sa nangyari kahapon. Pasensya na kung kailangan kong tanungin to pero gusto kitang maunawaan. Ano pong tanong mo? Bakit nagtitiis ka kay Wilfred? Napangiti ng matamlay si Laura at nagbadya agad ang mga luha. Nakakatawa naman pong pakinggan pero umaasa pa rin po akong balang araw magiging tama rin ang mali kong desisyon. Nanatili itong nakatalikod at nakatayo sa pinto. Hindi pa huli ang lahat, Laura. Lahat tayo nagkakamali, gumagawa ng maling desisyon. At hindi yun nakakaya. Sige na, mag-iingat ka. Alis na ako. Mabilis na lumipas ang mga araw at umikot ang buhay ni Laura sa pagtatrabaho kina Ismael at uuwi sa hapon para makipagkwentuhan kay Wilfred. Sa mga panahong to, nanibago man sa biglang pagbabago ng kasintahan. Pinagpasalamatan na lamang niya ito dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na magkalapit muli. Pero hindi niya mawari kung bakit ang mas gustong pag-usapan ni Wilfred madalas ay si Ismael, kung sino-sino ang naglalabas-masok sa bahay nito at kung saan ang pwesto ng CCTV. Di ba, uuwi si sir mo bukas? Bibisita ako, sabi ni Wilfred habang nagtutuyo ng buhok dahil katatapos lamang nitong maligo. Naku, dapat magsasabi ka ng maaga para nagpaalam ako, sagot ni Laura habang nagtutupi ng mga nilabahang damit. At problema ko pa yun? Bahagyang napataas ang boses nito pero agad rin kumalma. Sorry, ang akin lang. Magdadalawang buwan ka na ron. Hindi naman siguro niya mamasamain kung dadalawin kita, hindi ba? Siguro. Ipapaalam ko na lamang sa guard ang pagpunta mo para patuloyin ka. Maglalaba ako bukas kaya pumunta ka na lamang ng bandang hapon para maasikaso kita. Kaya mahal na mahal kita eh. Kinabukasan, maagang pumasok si Laura at binilin sa guard na may bibisita sa kanya na kakilala. Mabilis itong pumayag dahil kahit hindi naman niya pinilit ay nakagaanan niya na ito ng loob. Pagdating sa bahay ni Ismael ay naabutan niya itong naglalakad papunta sa labahan habang buhat-buhat ang dalawang basket ng labahan. Magandang umaga po sir, tulungan na po kita. Nagmamadaling binaba ni Laura ang maliit na bag at tumakbo palapit rito. Kumain ka na muna. Sige po, ikaw po, nakakain ka na po ba? Oo, sinabayan ko si Zia dahil may medical mission sila ngayon at matagal-tagal ulit bago sila makauwi.
Nagtungo sa kusina si Laura at napangiti agad nang makita ang mga sticky notes na iniwan ni Zia. Sa loob ng 2 buwan, naging malapit na talaga sila dahil madalas nagkakasama at nagkukwentuhan. Pati sa pag-grocery, pag-shopping at pag-movie marathon nito ay kasama siya. Daig pa nila ang magkapatid. Huwag mo raw kalimutan ng vitamins mo, sabi ni Ismael at pinagsandok na siya ng makakain. Parang naninibago ako sa mga hapon na walang Zia na kalig sa mga maintenance guy na nag-aayos rito. Salamat, Laura. Salamat nandyan ka para samahan sa ganyang bahagi ng pagdadalaga si Zia. Walang anuman po. Nag-e-enjoy rin naman ako dahil tawa ko ng tawa. Ang kulit po kasi niya eh. Nagkatawanan sila at mabilis na tinapos ang pagkain. Nang mahugasan ang mga pinagkainan, sabay na silang nagpunta sa likod bahay para maglaba. Sa loob ng 2 buwan, tinutulungan pa rin siya ni Ismael at nakasanayan niya na ito. Sir? Oo nga po pala. Nakiusap po si Wilfred na bumisita mamayang hapon. Nahihiyang sabi ni Laura habang nagpupusot ng mga puting damit. Natigilan sa pagpupusot si Ismael at halatang nabigla sa sinabi niya. Bakit raw? Ang totoo po, matagal niya na akong kinukulit na magpunta rito para raw po maayos ang di pagkakaunawaan niyo nung una. Sige. Order na lang ako ng mga kain natin mamaya. Pagod na tayo para magluto. Sabi ni Ismael na halatang hindi komportable sa desisyon. Pagkatapos maglaba at maghain ng mga in-order na pagkain sa hapag, dumating na rin si Wilfred. 2:00 na sa orasan nang patuloyin niya ito sa gate. Wilfred, behave ka lang ah. Saad niya rito habang naglalakad sa bunsuran. Nangunot ang noo nito at umamba ng sampal pero agad itong natigilan nang lumabas sa pinto si Ismael. Nagkita ulit tayo. Tuloy ka. Anyaya ni Ismael at nilakihan ang bukas ng pinto. Huwag mong papainitin ang ulo ko ah. Banta ni Wilfred at naglakad na kasunod ni Ismael. Sumunod si Laura papasok at ramdam niya ang kakaibang tensyon sa pag-upo nila sa mesa. Wow! Pinaghandaan niyo talaga ako ah. Sabi ni Wilfred na agad kumain ng pritong manok habang iniikot ang tingin sa kabuuan ng bahay. Anong kailangan mo? Diretsyong tanong ni Ismael habang hinihiwa ang karne at nilagay ang plato sa harapan ni Laura pagkatapos. Ngumisi si Wilfred sa ginawa ni Ismael at lumamlam ang mga mata. Mukhang hindi naman pala ako dapat mag-alala sa kalagayan ng girlfriend ko rito. Nagpunta lang ako para humingi ng pasensya noong nakaraan. Ayoko pong magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Naglapat ang mga ngipin ni Ismael at binalik ang malamlam na tingin kay Wilfred. Ligtas rito si Laura. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, ay pinakaligtas siya rito. At tungkol sa nangyari, hanggat hindi si Laura ang nagkasabing may mali, wala akong dapat isipin na may problema. Hindi ba? Tumangutango si Wilfred at ngising-ngising ginayat ang isang malaking pork chop. Okay po. Ayoko lang po mangyari yung nangyari sa kasamahan ko sa trabaho. Humalakhak si Wilfred at sinubo ang isang pirasong karne. Pinag-iinitan kasi yun ng mga pulis eh, dahil pinaparatangan itong kinakabit ang asawa tuwing may aayusin sa bahay. Buti na lang at puro bintang lamang. Hindi maaksyon dahil walang ebidensya. May paiyak-iyak pa tong kasamahan ko noong sitahin siya eh. Yun lang ang ending. Kinakabit naman pala talaga nito yung asawa ng pulis kapag wala sa bahay dahil hindi mahuli-huli. Minsan hinahainan pa ng pulis yung kasamahan ko sa trabaho at kasabay kumain. Nakakatawa, di ba? Sipin mo yun, yung kaaway mo, hinahainan mo pa. Pansin ni Laura ang pagbigat ng mga hininga ni Ismael habang tumatawa si Wilfred. Hindi niya nauunawaan ang mga nangyayari, pero alam niyang may mali. Ano palang trabaho mo? Tanong ni Ismael. Maintenance po. Sabi nito at tumingin ng nangungutya kay Ismael. Wilfred, sa tingin ko naman ay nasabi mo na ang mga kailangan mong sabihin. Umuwi ka na. Magpahinga ka na rin, sir. Matapang na sabi ni Laura at agad na tumayo para magligpit. Kita mo bang tapos na akong kumain? May pagkainis na tanong ni Wilfred. Sige na, isusupot na lang natin. Mukhang masama na ang pakiramdam ni sir eh. Pakiusap, Wilfred. Sige, isupot mo lahat. Handa naman yan para sa akin eh. Tumayo si Ismael at matamlay na nagsalita. Tapusin mo na lang pagsusupot at sumabay ka na pa uwi. Ito ang sahod mo. Magpahinga ka na rin. Pero sir... Masama ang pakiramdam ko, Laura. Unawain mo sana.
Minadali niya ang pagsusupot at sumabay na pauwi kay Wilfred. Habang naglalakad palabas ng village, sumisipol pa ito sa saya habang nilalamba-lambayog ang plastic. Ano yung kanina? Kilala mo ba si Sir Ismael? Huwag ka na magtanong dahil ang mga inutil na kagaya mo, dapat manatili lamang na inutil. Sabi ni Wilfred at nagpapauna ng maglakad. Grabe, ang hirap magpanggap ng 2 buwan. Sa wakas, natapos na rin. Pag-uwi, ay balik na nga sa dati. Pinagmamalupitan ulit siya ni Wilfred. Sa pagkakataong to, imbes na dibdibin, mas nag-aalala siya kay Ismael. Hanggang sa pagtulog, bago siya antukin dahil nakikita niya ang malungkot na mukha ni Ismael. Boss, nakausap ko na yung pulis at wala pa rin siyang alam. Sa tingin ko po, wala na talaga ang hinahanap natin dahil nakailang balik na ang mga tauhan natin roon. Pero wala talaga silang mahanap Pero nakapaglagay naman po sila ng surveillance camera para masubaybayan ang mga galaw sa loob. Natigilan si Laura sa mga narinig. Boses yun ni Wilfred at base sa mga sinasabi nito, malakas ang kutob niyang ang tinutukoy nitong pulis ay si Ismael. Pero hindi niya maunawaan kung bakit sinasabi yun ni Wilfred. Kaya naman, kahit walang pasok dahil linggo, nagpasya siyang puntahan si Ismael. Madilim pa at tulog pa si Wilfred nang umalis siya sa kubo. Pagkarating nito ay hindi pa nagliligpit ng pinagkainan kahapon. Sir? Tawag niya habang inaayos ang mesa. Pero natapos na siya nang wala pa rin siyang nakukuhang sagot. Nang mainit ay kinatok niya na ang kwarto nito. Sir, okay ka lang po ba? Sinubukan niyang pihitin ang pinto at bukas to. Kaya kahit walang pahintulot, pumasok na siya. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Ismael na naliligo ng pawis habang nanginginig sa kama nito. Sir, ano po nangyayari sa inyo? Sumugod siya palapit rito at halos mapaso ang kamay niya sa init ng balat nito. Anong ginagawa mo rito? Nangihinang tanong ni Ismael. Nag-aalala po ako sa inyo at hindi po ako matahimik na pumayag akong pumunta rito si Wilfred. Tapos, ganun lang ang gagawin niya. Umalis ka na. Huwag mo nang isipin yun. Sorry pero sa lagay mo ngayon, mas hindi po ako aalis. Kahit ano pang sabihin mo. Lahat po ng tao kailangan ng tulong. At hindi ko kayang ipagdamot ang isang bagay na binigay niyo sa akin nang walang hinihiling kapalit. Aalis po ako sa oras sa sigurado na akong okay ka na po. Tumayo si Laura at nagtungo sa kusina para magluto ng mahihigop ni Ismael. Pagkatapos ay agad niya itong pinakain at pinainom ng gamot. Pinunasan na rin niya ito at pinalitan ng damit. Noong una ay ayaw pa ni Ismael dahil nahihiya pero sumuko rin sa huli. Okay na po sir, magpahinga ka na po. Akmang tatayo na si Laura nang pigilan siya ni Ismael at ramdam niya ang panginginig ng kamay nito. Magstay ka muna. Samahan mo ko. Pabulong na sabi nito. Sinilip niya ito at parang natutunaw ang puso niya nang makitang lumuluha to habang nakapikit. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang naupo sa tabi nito. Okay po, hindi po ako aalis, promise. Dito lang po ako sa tabi mo. Tahan na po. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagham siya ng mahinang kanta para kumalma to. Mahilig kumanta si Laura at maganda ang kanyang boses pero nawalan siya ng oras para rito dahil puro trabaho na lamang ang kanyang inatupag. Nang makatulog si Ismael ay marahan siyang lumabas ng kwarto at nagpa siyang linisan ang buong bahay para makapag-disinfect. Pero habang naglilinis ay aksidenteng nawaglit sa kanyang daliri ang nangingitim na singsing na binigay sa kanya ni Wilfred at nahulog sa pagitan ng kahoy sa sahig ng outdoor deck. Pinilit niyang hanapin ang singsing kahit nagkakasugat-sugat na ang kanyang palad sa pagpupumilit na ipasok ang kamay sa maliit na siwang ng sahig. Pero imbis na singsing ang madampot, isang USB ang kanyang nakuha. Sinilid na lamang niya ito sa bulsa at sinikap kunin ang singsing. Nang makuha ay pinagpatuloy niya ang paglilinis ng bahay at magtatanghali na siya natapos. Sir, kain ka na po ulit. Pakiusap niya kay Ismael. Nang hatiran ito ng pagkain sa kwarto, agad naman itong pumayag. Maraming salamat, Laura. Walang anuman po, sir. Sige po, total, bumaba naman po ang lagnat mo. Aalis na po ako. Basta po kakain ka at iinom ng gamot. Linis na nga po pala ang buong bahay, kaya wala ka na pong aalalahanin.
Tumango si Ismael bilang tugon at tuluyang nagpaalam si Laura. Pagdating sa tarangkahan ng kubo ni na Wilfred, nakaramdam siya ng pagkahilo at matinding pagod. "Saan ka galing?" Salubong ni Wilfred habang naninigarilyo. May pinaglabhan kami ni Lola Sita." Galit nitong tinapon ng upos ng sigarilyo at kinuwelyuhan siya. "Huwag mo akong ginagawang tanga, Laura. Galing ako sa matandang yun, pero hindi rin niya alam kung nasan ka. Saan ka galing?" "Ano ba, Wilfred? Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako!" "Sa oras na malaman kong tinatarantado mo ko, masasaktan ka talaga. Bukas na bukas, tapusin mo ng trabaho mo sa pulis na yon." "Ano? Bakit? Anong problema?" "Pwede bang sumunod ka na lang kung ayaw mong madamay?" "Madamay saan?" "Huwag ka na magtanong. Kung ano-anong inaatupag mo, pati birthday ko hindi mo man lang naalala." Natigilan si Laura dahil ito ang unang pagkakataon na nakalimot siya. Sorry, nawala sa isip ko." "Laura, hindi ako tanga para hindi maramdaman na nahuhulog na ang loob mo sa amo mo. At hindi ako santo para hindi magselos. May plano tayo, di ba? Huwag mo namang sayangin ang lahat. Sige na, intindihin mo na ang mga bisita." Umalis si Wilfred at sa hindi maipaliwanag na dahilan, imbis na makonsensya, magaan ang puso niya habang iniisip ang sinabi nito na baka nahulog na talaga ang loob niya kay Ismael. Pinagsilbihan niya ang mga bisita hanggang gabi at kahit patuloy na nakakaramdam ng pagsusuka at pagkahilo, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos magsinop ng lahat, lumabas siya para bumili ng gamot dahil hindi talaga mawala ang kanyang masamang pakiramdam. Pero habang nasa daan, hinarang siya ng ilang mga kalalakihan. Ang isa ay mataba at kalbo na siyang kumausap sa kanya. "Ikaw ang asawa ni Wilfred, di ba?" Mayabang nitong tanong. Sino kayo?" "Hindi na mahalaga yon. Kaya kami naparito ay para sana malaman kung kaya mong bayaran ang utang ng asawa mo. Dahil kapag nainip kami, baka kayong dalawang ligpitin namin." "Utang? Wala po akong alam sa sinasabi niyo." Napaatras sa takot si Laura at panayang tingin sa paligid kung may mahihingan ng tulong. Kaso sa kasamaang palad, sa ganoong oras ay wala talagang dumaraan roon, lalo pa at kakahuyan yun. Sa inis ay sinampal siya nito, paulit-ulit at sinuntok pa sa tiyan. Bumulagta siya sa lupa pero binangon siya nito sa pamamagitan ng paghablot sa kanya sa kwelyo. "Mag-iisang taon na ang utang at pagod na ako magbigay ng pasensya. Isang araw ang ibibigay ko sa'yo para tanungin ang asawa mo kung gusto pa niyang mabuhay." Bumitaw to at ngumisi. "Pero kung mapaparaanan mo, maganda ka naman. Madali naman akong kausap." Naglapat ang mga labi ni Laura sa inis at sinampal ito pabalik. "Ang pangit mo! Kaya mamamatay na lang ako kaysa makuha mo." "Ha? Matapang kang babae." "Malamang galit ako. Sige na, kakausapin ko si Wilfred. Kung hindi siya magpakita, bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin sa kanya." Tinalikuran niya ang mga to at iika-ikang naglakad pabalik sa kubo kahit nananakit na ang tiyan. Kaso wala pa si Wilfred dahil nakikipag-inuman pa sa mga kabarkada. "Bahala siya. Aalis na ako." Bisit niyang sabi at nagmadaling mag-impake. Binuklat niya ang taguan niya ng pera pero parang naubos ang lakas niya nang makitang wala ni pisong natira sa kanyang lagayan. Asan ang pera ko?" Nauutal na usal niya at binuklat ang buong kwarto pero wala siyang nakita. "Laura!" Natigilan siya sa paghalungkat nang marinig ang sigaw ni Wilfred. Nangingilid ang mga luha niyang lumabas ng kwarto at nanginginig ang mga labing nagsalita. Nasaan ang pera ko?" Nangunot ang noo nito at kinuwelyuhan siya. "Ako ang dapat nagtatanong sa'yo niyan. Nasaan ang USB?" Nanggagalaiting sumigaw si Laura. "Hindi yan ang tanong ko! Ang pera ko nasaan?" Pareho na silang emosyonal, kaya hindi na sila magkaunawaan. Ang tanging naiintindihan nila ay ang galit sa isa't isa. "Ibigay mo sa akin ang USB o gagawin kong impyerno ang buhay mo." Hindi pa ba? Simula nang dalhin mo ko sa walang kwentang bahay na to, walang araw na hindi ko naramdaman ang impyerno. Tapos ngayon, pati buhay ko, nasa panganib dahil sa utang mo. Paano mo nalaman yun? Wala ka ng pakialam ron. Aalis na ako. Tapos na tayo. Kung anong problema mo, bahala ka na.
Sawa na ako sa ganitong buhay! Inalis ni Laura ang kamay nito sa kanyang kwelyo at tinalikuran nito. Hindi ka aalis hanggat hindi mo binibigay ang USB! Hinablot nito ang kanyang braso. Pero dahil sa bugso ng damdamin, nasampal niya ito. Sumama ang mukha nito at hindi napigilang pagbuhatan siya ng kamay. Sinuntok niya ito sa muka, sa braso, sa tiyan, at tinadyakan sa likod. Sinubukan niyang sumigaw ng tulong, pero ni isa sa pamilya ni Wilfred ay hindi lumabas para saklolohan siya. Kaya nanlaban siya sa maaabot ng kanyang makakaya. Nagawa niya itong mahampas ng silya dahilan para matulak siya sa lababo. Sinakal siya nito at habang sumisinghap ng hangin, pilit niyang kinakapa ang kawali. Nang mahawakan, ay buong lakas niyang hinambalos ito sa ulo. Bumulagta si Wilfred sa sahig, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo palabas ng kubo. Nakapaa at gula-gulanit ang damit. Hinang-hina siyang nagtungo sa police station para humingi ng tulong. Pero nahimatay na siya bago pa man masaklolohan at nagising na lamang sa ospital. Laura! Nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya ang magkapatid na sila Ismael at Zia. Naroon rin si Lola Sita, nakalalabas lamang sa banyo. Anong nangyari? Nanghihina niyang tanong. Laura, okay ka na. Ligtas ka na. Yun lamang. Nakatakas na si Wilfred. Hindi pa siya makita. Paliwanag ni Ismael. Umalis naman ito nang lumapit si Lola Sita at lumuluhang hinawakan ng kanyang kamay ng matanda. Apo, kamusta? Anong nararamdaman mo? Masakit po ang tiyan ko at ang katawan ko. Medyo nahihilo pa rin po ako. Nagkatinginan ang mga ito na agad napansin ni Laura. Anong problema? Bakit ganyan kayo magtinginan? Kaya ka nahihilo dahil sa dami ng dugong nawala sa'yo. Usal ni Zia. Dugo? Hindi naman ako nasugatan o ano. Napatulog ko nga si Wilfred eh. Ate hindi. Maraming dugong nawala sa'yo dahil sa pagkawala ng baby mo. Pati buhay mo. Nag-alanganin. Matagal bago na proseso ni Laura ang sinabi ni Zia. Ang ibig mong sabihin, buntis ako? Oo ate, sorry hindi ko agad napansin. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Laura dahil sa matinding emosyon. Laura, kumalma ka. Wala kang ginawang mali. Talaga? Si Wilfred ang may kasalanan ng lahat. Puno ng pait na saad ni Laura. Sa ngayon, hindi pa makita si Wilfred. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahahanap. Kailangan niyang magbayad sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. Kung may kailangan kang tulong, tutulong ako. Hindi na Laura. Sapat na to. Pinakita nito sa kanya ang isang itim na USB. Teka, yan yung USB na nakuha ko sa deck. Oo. At hindi mo alam kung gaano kalaki ang magagawang pagbabago nito sa buhay ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Laman nito ang CCTV footage ng araw na pinatay ang aming mga magulang. Nangunot ang noo ni Laura. Noong nag-away kami ni Wilfred, pinilit niya na ibigay ko raw ang USB. Hindi naman siguro yan ang USB na tinutukoy niya. Ito nga, Laura. At sa mga sandaling yon, napagdugtong-dugtong niya ang lahat simula nang marinig niya ang mga sinabi ni Wilfred sa isang tawag. Nakiusap si Ismael na iwan muna sila at naupo sa kanyang tabi nang lumabas sina Lola Sita at Zia. Huwag ka sanang magagalit. Pero, sa totoo lang, Laura, matagal na kitang minamanmanan, sinusundan at pinag-aaralan. Yung sa convenience store. Nakaresponde agad ako dahil nakasunod ako sa'yo. Pagtatapat ni Ismael. Ano pong ibig mong sabihin? Matagal na kitang kilala, Laura. Pero sa malayo lamang, 1 year ago, nakasalubong namin kayo sa mall ni Wilfred at ayon kay Zia. Bago patayin si na mama, ay tinurukan sila na kung ano at sigurado siya na si Wilfred ang nagturo kila mama. Napahinga ng malalim si Laura at lalo nang napaluha. Sa autopsy na ginawa kila mama, nakita ang mataas na dosage ng drugs. Kaya kung mahuhuli si Wilfred, 2 kaso ang malulutas. Ang pagkamatay nila mama at ang paglaganap ng droga rito sa ating isla. Hindi ko akalain na magagawa to ni Wilfred. Madalas, nakahilata lang siya sa bahay kapag uuwi ako galing sa trabaho. Dahil yun ang gusto niyang isipin mo.
na wala siyang ginagawa. Dahil alam niyang sa mga oras na malaman mo, hindi ka mananahimik. Delikadong tao si Wilfred, kaya mas mabuting ligtas ka. Sapat na tong USB na to para maitama ang lahat. Consider mo na lamang na ligtas ka na at malaya ka na kay Wilfred. Naglakad ito pabalik sa mesa at sinaksak ang USB sa laptop. Sa ngayon, kailangan ko lang i-decrypt ang USB para makita ang laman. Kailangan ko munang malaman kung sino-sino talaga ang mga kalaban. Decrypt? Nakalak ang USB, kaya hindi pwedeng ma-access. Pilit na tumayo ni Laura at naglakad palapit sa kanya. Pwede ko po bang tignan? Naupo si Laura sa tabi nito at kinuha ang laptop. Nag-type ito at makalipas ang 10 minutes, nabuksan na ang USB. Pero paano? Takadong tanong ni Ismael. IT po ang tinapos ko. Wala lang po talagang tumanggap sa akin sa mga pinag-a-applyan ko. Huwag po kayong mag-alala. Na-void ko na rin po ang tracker niyan dahil kadalasan po ang mga ganyang encrypted. May mga trackers. Oh, di ko to inaasahan. Gusto mo bang sumama sa team ko? Namamanghang sabi ni Ismael. Ngumiti si Laura at tumango. Para sa anak ko at para sa ilang taong pasakit na tiis ko. Kahit hindi po ako mapasama sa team mo, maghihiganti ako. Pero hindi po ako magiging IT woman. Gusto ko pong subuntok. Tatapusin ko ang laban na naiwan namin. Okay, paggaling mo. Magsisimula na tayo mag-ensayo. Kailangan hindi ka lang marunong sumuntok. Dapat matuto ka kung kailan mo isusuntok. Nakipagkamay si Laura kay Ismael bilang pagsang-ayon. At paglabas nga niya ng ospital, ay wala silang sinayang na oras. Tumira sila sa isa pang bahay ni Ismael na tago. Doon, umiikot lamang ang araw nila sa pag-iensayo at pagpaplano. Makalipas ang mahigit 2 buwan, sa wakas ay handa na sila. At ang unang bahagi ng entrapment matapos mapabuksan ni Ismael ang investigasyon ay ang pagkikita ni Laura sa mga pinagkakautangan ni Wilfred. Natrack nila ang mga ito sa isang abandonadong apartment sa dulo ng kabayanan. Kamusta? Bati niya sa mga to habang nakaupo sa isang mesa at nagsusugal. Paglingon ng mga to, agad na nagsitayuan ang mga to at galit na sumugod. Kita mo nga naman, nasaan si Wilfred? Sigaw ng matabang kalbo. Ngumiti si Laura dahil magagamit na niya ang natutunang combat skills na hindi niya kailangan magpigil. At parang kisap mata, isa-isa at walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang mga to kahit pa may mga patalim ang mga to. Sa galit ng kalbo, umamba ito ng baril at ang ilan pang mga natitirang mga tauhan, pero dumating si Ismael at ang mga kasamahan nito para bigyan siya ng pagkakataon na makipag-usap sa kalbo. Hindi kami nandito bilang kalaban. Panimula ni Laura at naupo sa harapan ng kalbo. Anong kailangan mo? Tanong nito na maingat na sinisipat sina Ismael. Si Wilfred, gusto ko siyang mahanap. May balita ba kayo? Yan rin ang problema namin. Sabi nito at inis na nagsindi ng sigarilyo. Sino ang mga kasama mo? May grupo ka na rin? Mahabang kwento. Ang mahalaga, parehas na tayo ng kalaban. At gusto mo, magtulungan tayo para mahanap si Wilfred. Gusto ko, kayo ang humanap sa kanya at ipaalam sa akin. Ha? Inuutusan mo ba ako? Parang ganun na nga. Mayabang ka pa rin. Anong kapalit? Ang totoo, pulis ang mga kasama ko. Pwede kayo makipagnegosasyon sa kanila kapalit ni Wilfred. Tumaas ang mga kilay nito at ngumiti. Deal. Okay, hintayin ko ang tawag nyo. Ito ang calling card ng kasama ko. Bye. Lulan ng kotse ni Ismael. Ngiting-ngiti si Laura habang pinagmamasdan ang banayad na dagat sa kahabaan ng kanilang dinaraanan. Hindi na to pwede maulit. Ang alin? Tinuruan kita para kay Wilfred at hindi makipagbasag ulo. Hindi ka ba napaproud dahil nagbunga ang mga turo mo? Tinapakan nito ang brake at tinigil ang kotse kung saan maganda ang view ng papalubog na araw. Proud ako sa tapang mo, pero hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Anong sabi mo? Gusto kita, Laura. Napasinghap si Laura at parang bumagal ang lahat nang sapuhin nito ang kanyang magkabilang pisngi. Napakaganda ng kanyang mga mata habang kumikinang sa liwanag ang papalubog na araw.
at tuluyan itong siniil ng halik ang kanyang mga labi. Kailan pa? Humahangos na tanong niya rito pagbitaw ng halik. Hindi ko rin alam kung kailan nag-umpisa. Basta, napagtanto ko na lamang kakasunod ko sa'yo na gusto kitang alagaan, protektahan, at ilayo sa masasamang mga tao. Gusto kitang ipagdamot. Gusto kong akin ka lang at para akong mababaliw kapag nasaktan ka pa ulit. Patawad, Ismael, pero hindi ko alam kung kaya pa ng puso ko magmahal. Hindi kita mamadiliin. Kapag handa ka na, nandito lang ako. Dahil kung hindi ikaw, umasa kang walang iba. Pinatakbo pa nito ang kotse at nang pag-uwi, ramdam nila Laura Sita at Zia ang tensyon sa pagitan nila. Pero pinili nilang wag nang pag-usapan dahil may mas mahalaga pa silang kailangang tapusin. Sa paglipas ng mga araw, hanggat pwedeng umiiwas si Laura kahit ilang beses nitong tinangkang makipag-usap. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-iensayo para pag-uwi galing sa trabaho ni Ismael, tulog na siya dahil sa pagod. Pero isang araw, hindi niya inaasahan na uuwi ito ng maaga. Bakit iniiwasan mo ko? Kasalukuyang nasa gym at sinusuntok ang punching bag. Kumain ka na? Kumain ka na muna. Ako ang unang nagtanong. Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Wala pa rin bang balita kay Wilfred? Wala. Sagot nito at hinablot ang kanyang braso. Bitaw, Ismael. Tinanggap ko na hindi ka pa handa ngayon. Pero, kailangan ba talaga na iwasan mo ako? Hindi ka ba nasiyahan sa halik? Kaya kong galingan. Oh, halik pa rin ni Wilfred ang hinahanap-hanap mo. Natigilan si Laura at nanggagaliiting sinampal to. Ganun ba ang tingin mo sa akin, ha? Pero alam mo, ang mas nakakagalit ay hinahambing mo ang sarili mo sa walang kwentang taong yon. Pwes, huwag mong iparamdam na parang hindi ako tutumba sa kanya. Dahil nasasaktan at nahihirapan ako sa pakiramdam na bawat araw ay lumalayo ka. Nangingilid ang mga luhang sumasamo ni Ismael. Hindi ko kakayarin kung may mawawala pa sa akin na mahal ko. Napalunok ng laway si Laura at bumilis ang pintig ng puso. Paulit-ulit man niyang itanggi at iwasan, pero ang sigaw ng kanyang isip at puso ay si Ismael. Marahan siyang humakbang palapit rito at pinahid ang mga luha nito. Please, huwag ka nang umiyak. Hindi ako nararapat sa mga luha mo. Ikaw lang ang ulit na nagpaluha sa akin. Bakit ba kasi lahat na lang may sagot ka? At bakit kailangan lahat ng sinasabi mo tagos sa buto at puso ko? Naluluhang sabi ni Laura. Pero akmang aamin pa lang siya ay nagring ang cellphone ni Ismael. May message mula sa grupo ng kalbo. Nakita na raw si Wilfred. Basa ni Ismael. Tumango si Laura at hindi naglaon ay nasa daan na sila papunta sa address na tinext ng kalbo. At kagaya ng inaasahan, ambush ang kanilang dinatnan sa mismong kinaroroonan ng drug warehouse. Sinalubong agad sila ng malalakas sa putukan. Mag-ingat ka, sabi ni Ismael nang abutan siya ng baril. Tumango si Laura at sabay silang lumabas nang magsidatingan na ang backup nila. Walang takot na nakipagbakbakan si Laura hanggang sa matunton niya si Wilfred. Long time no see. Bati niya kay Wilfred nang makita itong nagtatago sa likuran ng warehouse. Laura, kamusta? Akala mo siguro namatay na ako, no? Ang ginagawa mo rito? Para rito. Tipid niyang sagot at walang sinayang na segundo para ipatikim rito ang suntok na matagal niyang inaasam na ilipat sa mukha nito. Bakit mo ginawa yun? Bulyaw nito at tinangkapang gumanti pero wala itong nagawa dahil mas marunong na siya ng totoong paraan ng pakikipaglaban. At matapos ang ilang suntok at sipa, nagawa niya itong mapatumba. Laura, please, hinanap kita. Nagkamali ako. Ayusin natin to. Sorry, mahal na mahal kita. Usal nito habang hinahabol ang hininga. Humahangos na umibabaw si Laura kay Wilfred at kinuwelyuhan ito. Kung akala mo, mauuto mo pa ako, maling-mali ka. Oras na para magbayad ka sa akin. Sabi niya habang nanginginig ang mga labi at sinuntok ito habang naghahalo ang luha at pawis. At sa anak ko. Isang malakas na suntok pa ulit ang binitawan niya at tuluyan nang nawalan ng malay si Wilfred. Humahagulgol na lamang si Laura habang nakaupo sa tabi nito. Di kalaunan,
sa pagtila ng kanyang mga luha ay siyang pagtigil ng putukan. Maya-maya lang ay dumating si Ismael, humahangos at matindi ang emosyon sa muka. Buhay pa siya. Biro ni Laura at marahang tumayo para salubungin si Ismael. Pero imbes na sumagot, niyakap siya nito. Akala ko kung napano ka na. Kanina pa kita hinahanap. Sorry, ano nang balita? Sinasailalim pa sila sa interogasyon. Pero isa lang ang malinaw, tagumpay tayo. Mabuti naman, ngayon matatahimik na ang mama at papa mo, pati ang puso ko. Nagsimulang bumuhos ang ulan at sa pagkakataong yun, tuluyan ng sumuko si Laura sa sinisigaw ng puso. Marahang lumapit ang mukha niya kay Ismael at hinalikan to. I love you, Ismael. Walang pagsidlan ang saya ni Ismael at muli siyang hinalikan. Uwi na tayo. Okay, pero bago yon, may kailangan pa akong gawin. Hirit ni Laura. Arestuhin mo ang mga tauhan ng kalbo. Nagtakas sila ng mga droga sa sasakyan nila. Nakita ko habang hinahanap ko si Wilfred. Tumakbo siya papasok ng warehouse at agad siyang sinalubong ng kalbo. Laura, nasaan ang kaibigan mong pulis? Maniningil na ako ng usapan namin. Pasensya na, pero mukhang malabong mangyari ang sinasabi mo. Ano? Ginawa namin ang trabaho namin. Akala mo ba hindi ko alam na nakipagsabwatan ka kina Wilfred para i-ambush kami? Dahil kung sino man ang manalo, may mahihita ka. Nangunat ang noo nito at tinutok ang baril sa kanya. Huwag mo kong ginagawang tanga. Ibigay mo ang usapan natin. Sa mga sandaling to, nahuli na ang mga kasamahan mo dahil sa mga droga na nasa sasakyan nyo. Sa inis, pinaputukan siya nito at nadaplisan lamang siya sa balikat dahil nagawa niyang maagaw ang baril. Paano ba yan? Dagdag kaso. Attempted murder. Kutsapa ni Laura at binigwasan ito ng suntok. Para sa anak ko, dahil ikaw ang pinakaunang sumuntok sa kanya. Isang spinning kick ang ginawa niya at bumulagta na ito. Kinuha niya ang baril at pinutukan ito sa binti. Enjoy sa kulungan. Naroon na si Wilfred. Magbabayad kang babae ka! Bayad na ako, kalbo. Libre ka ng singilid si Wilfred hanggat gusto mo sa kulungan. Giit ni Laura at tinalikuran na ito. Nagsidatingan na ang ilang mga pulis at tuluyang hinuli ang lalaki. Sa paglipas ng mga araw, katakot-takot na paglilitis ang kinaharap nila dahil ni isa sa mga naaresto ang gustong magsalita kung sino ang may pakana ng lahat, pati na si Wilfred. Patuloy ang mga ito sa pagmamatigas. Isang araw, nagpasya si Laura na bisitahin si Wilfred at ganoon na lamang ang saya niya nang makita itong puro pasa ang muka. Masaya ka na ba? Gigil na tanong ni Wilfred nang maupo ito sa visiting area. Kung tatanggi ako, ang ipokrita ko naman. Pero masasaya ako kung sasabihin mo kung sino talaga ang leader nyo. Hindi ako pwedeng magsalita dahil madadamay ang pamilya ko. Paano kung sabihin kong masisigurado ko na ligtas sila? At bakit mo naman gagawin yun? Yun ang huling bayad ko sa pagpapatira sa akin noong walang-wala ako. Nangilid ang mga luha nito. Yung sinabi mo, tungkol sa anak mo, nag-anak ba tayo? Napalunok ng laway si Laura at pinigil ang mga luha. Oo, pero hindi mo kailangan makonsensya dahil hindi ko maatim na lalaki siya at malalaman niya kung anong klaseng tao ang ama niya. Tumayo si Laura at nagtapon pa ng huling sulyap bago tuluyang iwan to. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lamang ni Laura na kinuha ni Wilfred ang sariling buhay sa kulungan. Pero nag-iwan ito ng sulat kung sino-sino ang mga sangkot sa pagpapalaganap ng droga at maikling patawad para sa lahat ng kanyang nagawa. Kasama si Lola Sita, nagpasya siyang dumalaw sa burol nito. Ang kapal ng pagmumukha mong magpakita pa rito! Kasalanan mo ang lahat ng to! Sugod ni Aling Rosa at umamba ng sampal. Pero sa pagkakataong yun, pinigilan niya ito at sinampal ng napakalakas. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Aling Rosa. Kung sana, hindi mo siya kinonsinti at pinalaki na masamang tao, hindi niya kailangan masangkot sa ganitong gulo. Yung sampal ay para sa anak ko na hindi mo magawang mahalin kahit alam kong alam mong buntis na ako. Nanlaki ang mga mata nito at napaluhod na lamang. Tinungo niya ang kabaong ni Wilfred at iniwan roon.
ang titulo ng lupa ng bahay na pinangako niya na ibibigay sa pamilya sa oras na sabihin ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nakulong ang mga dapat makulong at natamo ni Ismael ang katarungan na matagal nang hinangad nito. Nagpakasal sila sa huli at bumuo ng isang pamilya na may pangakong anumang pagsubok na haharapin ay magkasama nila itong lalagpasan. Binahagi sa kwento na walang mabuting dulot ang paggawa ng mali. Gaano man kahigpit at kalugmok ang buhay, piliin sana nating lumaban ng patas dahil anumang minadali, lalo na sa aspeto ng pera, ay hindi nagtatagal. Ang lahat ng bagay ay dapat pinaghihirapan, pinagpapaguran, walang susuko, sapagkat marami pa rin ang handang tumulong nang walang kahit anong hinihinging kapalit. Pero minsan ang tulong hindi kailangan manggaling sa iba. Isa itong desisyon na dapat ay piliin nating ibigay sa ating mga sarili. Dahil kung may unang tutulong sa atin, sarili lang natin yun. Matututunan natin mahalin at patawarin ang ating mga sarili sa mga nagawa nating maling desisyon dahil yon ang tunay na makakapagpalaya sa atin. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Laura at Ismael. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. 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 Series.